Nagsimula ang lahat sa pagbabakasakali. Sinubukan ko mag-live selling kay TikTok magmula nung meron na ulit shop ng cup. Agad ko tong minessage at nakipag-collab ako. Nung una, ayaw nila akong bigyan. Pero sinabi ko na pag hindi ako nakabenta ng 20 pieces minimum sa loob ng isang araw ay babayaran ko yung mga pinadala nila sa akin na free sample. At agad naman silang pumayag. At pinadala nila ako ng 3 cup as a free sample. At paglipas na ilang araw, dumating yung cup at hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Gumawa na kaagad ako ng maraming video at sinubukan ko na rin itong i-live sell. At naging patok ang mga videos. Maraming bumibili. Maging sa live selling, maraming pumapasok para mag-check out. At syempre, galing sa panghinayang, mas lalo pa akong nanggigil na magtinda at sulitin ang oras na wala pang nagiging problema. At after nun, sobrang napabilib yung owner ng shop dahil dinoble ko yung sales na sinabi ko sa kanya. At walang kaabog-abog, hiningi niya yung address ko para padalhan ng mas marami pang free sample. Sa kada araw na dumadaan, mas dumadami pa ang nabili ng cup. 1 to 2 hours lang ako nagla-live selling at sobrang kontento na ako noon sa kinikita ko. At utay-utay na rin dumadami ang followers ko. Muling naging maganda ang takbo. Kahit tulog, ay may kinikita. Dahil sa mga videos na may yellow basket. Wala akong ka-idea na papasukin ko ang negosyong to. Bukod sa wala akong alam dito, ay ang naisip ko lang sa kanya ay side hustle. Dahil gaya nga ng sabi ko, hindi ako fan ng cup nung una. At naging consistent ako sa paggawa ng video at live selling. At sa hindi inaasahan na pagkakataon, na-restrict ang account ko. Ang dahil lang sa maling pagsagot na nasabi ko sa live selling ko. 1 week restricted ang account ko at naban din yung shop. Sa madaling sabi, back to zero na naman ako. Nang dahil lang sa maling pagsagot.